Nag-aaway-away at nagkakagulo na po sa loob ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Paano ba naman kasi guys, nawalan na po ng tiwala ang mga DDS supporters at mga ahensya, mga tao ni former President Rodrigo Roa Duterte dito sa kanyang dating spokesperson na si Harry Roque. Kasi ang ginawa guys ni Harry Roque, abay parang nilaglag niya ang sarili niyang kliyente. So mag-sunglass muna ako guys kasi malakas yung light ng ring light namin. So, di ba kung matatandaan nyo, nag-public pronouncement itong si Harry Roque na tumawag daw itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanya. So, ito namang si Digong, I think tumawag to para sa legal procedure kasi natunugan niya na pumunta ang militar doon sa Davao kasi walang public pronouncement din or chain of commands na pupunta ang militar doon sa Davao. So, hindi niya alam kung ano yung mangyayari, kung ano yung gagawin sa kanya. So, ang advance na pag-iisip ni Digong is akala niya aarestuhin siya. So, natunugan niya na baka anytime ay arestuhin siya. So, ngayon, tumawag siya dito kay Harry Roque. So, I think para humingi ng legal procedure. Eh, hindi nga lang ata guys nakapagbigay ng babala itong si former President Duterte na wag mong isa publiko. Ang ginawa ni Harry Roque ay sinapubliko niya. Nag-public pronouncement, kinontent niya, binlag niya pa na siyang kinagalit guys ni Panelo. O ngayon, sila-sila na mismo nag-aaway, magkakakampi, nag-aaway, no? Kung yung unit team nga inaway nila, sila-sila pa kaya, syempre mag-aaway-away din yung mga yan. So nagalit itong si Panelo. At sinabi niya na fake news yan si Harry Roque kasi kinonfirm mismo ni Panelo na hindi naman daw pala tumawag itong si former President Rodrigo Roa Duterte dito kay former spokesperson Harry Roque. So, siya na mismo yung nag-confirm kasi tinawagan ni Panelo itong si former President Duterte na, uy, totoo ba yung sinabi ni former spokesperson Harry Roque? So, nag-second demotion siya kung totoo nga ba ang public pronouncement na ginawa ni former spokesperson Harry Roque. So, ngayon, ito yung video, panoodin muna natin guys. Ipinaaresto na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang dating tagapagsalita na si Harry Roque. Pero fake news daw yan, sabi naman ng isa pang dating spokesperson na si Salvador Panelo. Ano ba talaga? Alamin sa report ni Maricel Halili. Nagkokontrahan ngayon ang dalawang dating presidential spokesperson, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, kung totoo bang ipinaaresto na si Digong. Sabi kahapon ni Attorney Harry Roque, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Tinabla naman niya ni Attorney Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRD at ang sabi niya hindi ko tinatawagan yan. Wala akong tinatawagan. Madali sabi, fake news. Walang bagong tugon dyan si Roque. Pero sa kanilang Facebook Live kanina, giniit niyang hindi siya fake news. May basehan aniya ang mga inilalabas niyang impormasyon. Bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. Lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources. No? At dahil ako naman naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Dagdag pa ni Roque, posibleng ang International Criminal Court ang maglabas ng arrest warrant o hindi kaya ay para sa kasong sedition, bunsod ng pagsusulong ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kabilang sa mga naunang isiniwalat ni Roque ay ang nalaman niyang balak na pagbuwag umano sa Task Force Davao. Tila senyales daw yan ng posibleng ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. April 2003, nang buuin ang Task Force Davao sa ilalim ng nooy Davao City Mayor Digong. 700 sundalo ang kasapi niya na layong protektahan ang lungsod laban sa terorismo. Pero mismong Armed Forces of the Philippines na ang nagsabi, hindi totoo ang alegasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive for the disbanding of the Task Force Davao.
Sinigundahan pa yan ng AFP Eastern Mindanao Command. Itinanggi nilang bubuwagin ang Task Force Davao. Kung may kinalaman naman sa drug war investigation ng International Criminal Court o ICC, ang sinasabi ni Roque na posibleng pag-aresto kay Duterte, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi sila kailanman kinontak ng ICC. Wala raw alam ang DOJ sa sinasabi ni Roque. Kung ang pag-uusapan naman ay ang pagsusulong ni Duterte na humiwalay ang Mindanao, hindi na raw ito papatulan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Okay, rinig nyo? So, fake news po itong kinalat ni Harry Roque. Pero guys, magbibigay ako ng opinion ko. Alam nyo, hindi naman sa kinakampihan ko si Harry Roque, pero ito yung instinct ko kasi attorney din yan itong si Harry Roque. And you know, ito nga lang kinaibahan kay Harry Roque kasi mayroong pagkasiyan Gaza yung kanyang effect to the point na nakikimarites, gumagamit siya ng third person according to my source, according to my A1, according to my bubwit, diba, gumaganon. Pero I think na totoong tumawag itong si former President Rodrigo Roa Duterte dito kay former spokesperson Harry Roque. So in an instance, gusto atang humingi ng legal procedure kasi nga in the first place, 'di ba, walang paunang sabi ang mga military or yung AFP na pumunta si Browner doon sa Davao. So, hindi niya alam kung ano yung gagawin sa kanya, lalo pat napipinto yung usaping International Criminal Court na baka magkaroon ng warrant of arrest, abay damputin na lang siya doon, bigla-bigla. So, ganito yung instinct ko, guys. I think totoong tumawag talaga. Pero humingi ng legal procedure. Eh, hindi naman kasi expected natin ang ginawa ni Harry Roque at pinagsabi niya ito. Sinapubliko niya, nagkaroon siya ng public pronouncement. Eh, sa parte ni Digong, nakakahiya yun. Kasi in the first place, di ba, matapang, kuno, hindi natatakot. Pero abay nung nalaman na may mga sundalo or military doon sa Davao, bigla silang nagkaroon ng panic attack, nag-panic mode. Kumbaga nangangatog sila. So hindi naman kasi nila alam kung ano yung pakay ng AFP doon, 'di ba? Kung ano yung pakay ng General Browner. So I think nung pagtawag ni Digong is humihingi talaga siya ng tulong or legal procedure dito kay former spokesperson Harry Roque. Yun nga lang, masyadong harsh ang bunganga ni Harry Roque to the point na yung secret, sinapubliko niya. Diba? Kasi nakakahiya yun sa parte ni Digong, guys. Nakakahiya talaga yung matapang kuno. Pero ang naging kinalabasan, abay, naging mukhang takot siya. Kasi yan yung naging mukha sa kanya ng tao eh. Tingnan mo yung kinalabasan, ang image ni Digong parang sumama na matapang pala pero natatakot din ang kaluluwa nito. 'Di ba? Parang ganoon yung naging image ni Digong sa kanya. So ito namang si Panelo, ang ginawa is damage control na lang. So kinokontrol nila, nililinis nila ang kalat na ginawa ni former spokesperson Harry Roque. So sinabi na lang na tumawag si Panelo dito kay Digong at sinabi na hindi totoo ang pinagsasabi ni Harry Roque. Pero I think, guys, totoo yung sinabi ni Harry Roque na itong si former spokesperson, former President Duterte ay tumawag talaga sa kanya. So kahit pa paano, legit pa din naman yan si Harry Roque. Yun nga lang, masyadong napolitiko yung kanyang paniniwala at masyadong nilamon siya ng sistema. Pero I think, na humingi talaga ng legal procedure itong si former spokesperson, former President Rodrigo Roa Duterte. Ang kamalian nga lang dito ni Harry Roque, naging matabil ang kanyang bunganga. Siyempre, mali din ata ni Digong na hindi siya nakapagbigay ng warning or nakapagbigay ng babala na wag mong isa publiko. So, ang ginawa ni Harry Roque, sinapubliko niya. Abay, nakakahiya nga naman ito sa parte, 'di ba, sa pagkatao ni former President Duterte. So, ang ginawa ni Panelo is damage control na lang. Kumbaga, paglilinis sa kalat na iniwan na ginawa ni former spokesperson Harry Roque. So ngayon, this is a lesson na kay former spokesperson Harry Roque na hindi lahat ng sinasabi ay pwedeng isa publiko. Imagine, guys, nakakahiya, lawyer siya. Alam niya naman na, siguro naman ata sa mga nakikinig na lawyer sa atin dyan, hindi naman ata tama na kung meron kayong kliyente
na aarestuhin na abay ipagkakalat nyo pa. Hindi naman ata tama yun, di ba? So, nagpa-public pronouncement kayo na itong kliyente ko, aarestuhin na, ganito, ganyan, bla bla bla. So, dapat ang ginagawa mo dyan, nag-iisip ka na ng best way para magkaroon ng counter kung paano ang mga legal procedure, kung paano hindi matuloy ang aresto or yung mga next moves nyo. Di ba mga ganun dapat yung sanang gawin ni Harry Roque? Ang ginawa niya, nagkaroon siya ng public pronouncement, ginimbal niya ang sambayan ng Pilipino sa kanyang balita. Diba? Tapos ngayon, ginagaslight niya pa ang kanyang sarili na, tingnan nyo, sa nangyaring nangyaring pag-announce ko, nagkakagulo na ang sambayan ng Pilipino, to the point na may tumatawag sa akin, minuminuto, segundo, oras-oras, magpi-people power na ba tayo? Sige, sabihan nyo lang ako. Ginagaslight niya ang kanyang sarili na madami pa din mga tao ang still sumusuporta kay former President Duterte, even though wala na. Kasi nga yung mga tao, naghalo yung emosyon. Siyempre, as usual, may supporters pa din yung si Digong. Talagang kakampiyan siya. Pero mostly, guys, sa mga nakikita ko, ang iba'y tuwang-tuwa kasi, yung kasalanan, yung human rights violation na ginawa ni former President Duterte during the bloody drug war sa kanyang campaign dito sa droga, abay magkakaroon na ng hustisya yung mga pamilyang matagal nang sumisigaw ng hustisya. Did you really get my point, guys? Medyo napabilis ata ng pag-explain itong si Mima Alicia. Pero ganun guys, yung aking thought. I think hindi nagsisinungaling itong si former spokesperson, Harry Roque. Ang nangyari nga lang, medyo naging matabil ang kanyang bunganga na sinapubliko niya itong dapat na pribadong usapin. Gago kasi. Yan, may pagkasiyan Gaza. Itong si former spokesperson, Harry Roque. Matabil ang bunganga, talagang literal na hindi mo pwedeng pagkakatiwalaan dahil siya na mismo ang lumalaglag sa sarili niyang kliyente. Gets? So, yun lang guys. What do you think? Comment down kung ano yung yung speculation nyo, kung tama ba yung yung analysis ko, kung mali ba ako. Accept ko na yan kasi ito yung opinion ko, pero gusto ko din malaman kung ano yung opinion nyo. So, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.